Hi mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, pag-uusapan natin yung mga klase ng pera. Yung punet, may scotch tape, bulok, luma, ano pa ba, may sulat, may butas. So kung ikaw ay isang sari-sari store owner, tinatanggap niyo pa ba yung mga ganitong pera? Or pwede pa ba siyang tanggapin nating mga store owner? So kung gusto mong malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like kang updated sa mga videos na i-share ko. Dahil bare months na nga mga kasari, ayan, malapit nang magpasko. Sabi nga is 99 days na lang daw, parang ganon. Basta ano na lang siya, konti na, nagka-countdown na tayo ngayon, konti na lang yung bibilangan natin. So umpisa na ulit ng countdown. So dahil nga bare months na mga kasari, nandito na yung mga fake na pera. As in, all about pera tayo ngayon. As in, ito na yung parang pinaka-issue natin pag bare months lalo na yung mga sari-sari store owner. Kasi madalas nababayaran tayo ng fake na money. Minsan hindi natin napapansin, punet, ganyan, may sulat. So tatanungin ko kayo ba itinatanggap nyo pa ba yung mga ganun? So based to sa aking experience, dati tumatanggap ako ng ganun actually, kasi nakakahiya. Andun yung nahihiya ka sa customer pag hindi mo tinanggap dahil pera nga naman na yun. Andun muna tayo sa may sulat at saka may scotch tape, tapos punet, ganun. Punet pero idinikit nila, parang ganyan. Or meron ding punet na hindi pa naman siya totally, for example, ito, may punet siyang ganyan, hindi niya nilagyan ng tape, pero punet siya, nakikita niyo punet siya. So doon, so ayun, dati tumatanggap ako ng mga ganon kasi nahihiya nga ako sa kanila. And naisip ko na benta rin, sayang yung benta. So nalaman ko kapag ako ay nag-grocery, as in yung grocery na pinag-groceryan ko, hindi na rin sila tumatanggap pala ng ganon. So malaki ring factor sa kanila na wag nang tumanggap ng ganun kasi imagine niyo grocery yun isa yun sa malaking grocery dito sa lugar namin. Imagine niyo nagde-deposit ng pera yan sa bangko pero hindi nga sila tumatanggap ng ganun kasi nga hassle yun sa kanila. Hassle daw yun sa kanila magde-deposit pa ganyan kasi syempre hindi lang naman iilan yung bumibili sa kanila, marami. So kapag naipon yun talagang marami. So hindi ko alam kung ano yung process nila, kung hiwalay ba yung pagbibilang nun, pagde-deposit ka nun. So ayun nga, hanggang sa nakaipon ako ng pera na mga bulok, ganyan, tapos punit, may sulat, minsan pa nga iba na yung kulay, parang nakulayan siya, ganyan, natina siya, mga ganun. So yung nakaipon ako noon ng halos 1,000 na karamihan kasi mga kasari yung mga ganun is tig-20. So nakaipon nga ako ng ganun kasi kapag sinusukli ko rin sa iba, ayaw rin naman tanggapin, ibinabalik din sa akin yung mga maninipis na 50 pesos, ayaw nila. Alam niyo yun, yung pera kasi gawa to sa tela. Kaya pansinin nyo kapag nababasa siya, hindi siya napupunit agad. Hindi siya gawa sa papel, gawa po siya sa tela. So ito ay tela na talagang pinag-aralan na nakalimutan ko na kung anong pangalan ng tela na yun. Basta gawa siya sa tela, kaya mapapansin nyo kapag is naghihimul-mul siya. May makikita kayong parang mga himu-himul-mul dito. Kasi diba usually ganun yung tela, may mga himu-himul. And kapag pinatuyo nyo siya, babalik na siya ulit sa dati. Pero kapag nasama siya sa washing, siyempre pinaikot nyo siya, paglabas ng pera, naminipis siya. Kasi nababad siya, na-bleach siya. Kaya naminipis siya. So kadalasan kapag binayaran tayo ng manipis na sobrang nipis, alam niyo yun, na experience nyo ba yun na sobrang nipis ng pera na para siyang fake, pero hindi naman. Kahit na ilagay mo siya sa money detector, meron pa naman siyang mga mga shadow, okay naman siya. Pero kapag sinalat mo siya, is talagang feeling mo fake siya. So ganun yung nangyayari sa mga nababasa talaga ng totally, as in nabababad. So kapag ganun, syempre tatanggapin mo, wala kang choice, diba? Kasi nahihiya ka nga, and pera nga yun, mamaya mareklamo ka pa. Bawal kasing tanggihan yung customer. Alam nyo ba yun, meron akong nabasang batas na bawal tanggihan yung customer kapag nagbayad siya ng ganun na hindi naman fake, na alam naman natin hindi fake, tapos tinanggihan mo siya dahil lang sa numipis siya. Hindi niya, wala namang ibang sira sa kanya, basta manipis siya. So bawal mo siyang tanggihan. Kaya lang nagiging problema mga kasari, pagdating naman sa iba, susuklian mo, ayaw na nilang tanggapin. Kasi nga, sobrang nipis talaga niya. So, syempre, nag-worry din sila na baka hindi rin tanggapin nyo sa ibang store, sa ibang pamilihan. So, sila rin yung mahihirapan. Kaya ang ending is tayong mga store owner ang nahihirapan. So, kadalasan ganun, nakaipon na kami ng
iba't ibang klase na, may fake, may ganyan. So ang hirap pong sa side ng mga sari-sari. So ang hirap pong maipunan ng ganon kasi konti na nga lang yung kinikita natin, konti na lang yung tinutubo natin sa tindahan, nagkakaganon pa tayo, diba? So parang yun yung tubo natin eh. So hindi natin ma-dispose. So may mga ways para ma-dispose yun. Hindi, ang pagdi-dispose hindi yung lolokohin nyo sa palengke kasi yun yung madalas maloko, yung mga nagtitinda, yung mga matatanda, ganyan na hindi naman binubuklat sa palengke, nagtitinda ng mga gulay, ganyan, isasama mo sa pera, hindi ganun yung pagdi-dispose, masama po yan. May nakikita kasi ako na gano'n na sabihin, tara doon tayo sa palengke, hindi nila yan mahalata. Pero kawawa rin kasi yung mga taong mapagbibigyan mo ng gano'n. So ang tamang pagdi-dispose nito, tamang pag-stop ng circulation nito is sa bangko talaga. I-deposit mo siya sa bangko. So yung may mga bank account dyan, pwede nyo siyang i-deposit. Pero ako kasi hindi ako, katulad ko, hassle yan sa akin. Hindi ako madalas pumunta ng bangko and medyo malayo yung bangko dito. And mas preferred namin na cash talaga kami, as in kapag may benta, bili agad. Ganun yung routine dito sa tindahan namin. So madalas is hindi ko na talaga siya naipapasok sa bangko. So para dun lang yun sa mga may bank account. So ayun yung pinakamadaling process para ma-dispose mo yung ganong pera. Dahil yung bangko lang naman talaga ang tatanggap niyan. And tip ko lang, kapag may magbabayad sa inyo, dapat is buklatin nyo talaga. Madalas mga kasari, ang mga nagmumodus ng mga ganun is yung mga super tupi na pera kapag nagbayad sa'yo. Kapag nakatupi yung pera ng 3 or maliit na sobra, ganyan. So may tendency na mayroon siyang anomalyang ginawa dyan. Ayan, o kaya yung mga nagmamadali, ganun. So ayan, kahit nagmamadali si customer, kailangan mo talaga siyang buklatin. So ayun yung na-practice ko na ngayon kasi noon talaga, lalo na kapag maraming bumibili, hirap na isa-isahin mo pang buklatin, ganyan, ganun. So madalas tapon ka na lang, sukling, ganyan. So hindi pala dapat ganun. Kailangan talaga is buklatin mo siya para sure. Kasi sayang talaga yung tutubuin mo. And yung mga taong minsan lang naman bumili sa'yo, tapos nagtaka ka, biglang bumili sa'yo. So tingnan mo yung perang dala-dala niya kasi baka punit, ganyan. Ito, experience ko to. May nagbayad sa amin dito ng 500 pesos. Kasi nga sabi ko sa inyo, si tatay nagbabantay dito sa umaga and ako sa gabi. Nagbayad sa kanya ng 500 pesos na may kagat, na may punit siya dito mga kasari. Pag ganyan. Ayan, as in malaki talaga siya, nakaganyan siya. Sa pagkakita ko, talagang kinabahan ako kasi 500 pesos, paano ko siya madi-dispose, diba? Ang laki. Okay lang sana kung 100 lang, ganyan, 150, 20, okay lang palagpasin, pero yun kasi is 500 pesos. So ilang araw namin siyang pinag-isipan kung saan ko siya kasi, okay naman, nandun naman yung cereal, pero yun nga, dito nga lang siya banda, nakaganyan. So kami talaga dito is sobrang busy naming mga tao. Yung asawa ko nagbabiyahe araw-araw, so wala talaga kaming time para pumunta sa bangko and 500 pesos lang naman i-deposit mo, diba? So, ang nangyari, pinatagal-tagal ko muna siyang tinago. Hanggang sa meron kaming wholesaler na binibilihan. Malaking pamilihan din dito yun. Minsan din kami bumibili ng isang box ng kape, ganyan. So, tinry namin siyang ipambili doon. Pero hindi kami nagloko or hindi namin siya, inipit namin siya. Walang ganun. Talagang ipinakita namin sa kanila kung tatanggapin ba nila yung ganun. So maganda na may approach nila kasi every week is talagang nag-deposit sila ng pera sa bangko. So sabi nila sa amin, tatanggapin nila yon, pero in case na hindi siya tanggapin ng bangko, susulit nila sa amin. So nagpa-pray talaga ako noon na sana tanggapin nga ng bangko. Kasi sayang, 500 pesos, imaginein mo, di ba? Halos isang araw mo ng yun, kung ang benta mo is 10,000, 1,000 ang tubo mo, diba? So sayang, pagkain mo na rin yun, panggastos mo na rin yun. So ayun naman, buti naman tinanggap kasi hindi naman na kami sinabihan na ibabalik kanya. So kaya ngayon talaga, ang pinaka-stricto talaga akong tignan, as in, hindi ako pumapalyang buklatin is yung 1,500. Yan kasi nakakatakot talaga yan. Kahit konting punit, konting scotch tape, konting butas, alam niyo yun, yung mga naka-stapler. Bawal din po yan, pinagbabawal po yan. Kasi ang pera natin is, nag-circulate yan sa atin. Ang dami nating, di ba? Ang dami iniikutan yan. So, kailangan isingatan natin siya. Kasi symbolizes to ng ating bansa, di ba? So, kailangan isingatan natin siya. Hindi siya pwedeng masulatan, hindi siya pwedeng mabutasan. Yan, so ayun, kailangan talaga ingatan. So kaya kapag may mga 1,000 na, alam niyo yun, kapag sa mga empleyado, di ba yung payslip, gano'n kasi dati, stapler nila sa payslip, yung payslip stapler nila dun sa sahod. Yun, iwasan nating magtanggap ng gano'n kasi talaga minsan may mga grocery na hindi tumatanggap ng na-stapleran.
Kasi sila rin daw yung pinapagalitan sa bangko. Pero ngayon, parang feeling ko wala naman ang gumagawa ng gano'n na ini-stapler. Bihira na lang kung mismong ikaw, mismong yung tao na lang talaga nag-i-stapler. Yung mga walang hindi aware sa pinagbabawal ng Bangko Sentral. So ayun, kaya kailangan maging maingat tayo. Tapos eto pa, may mga customer pa na mismong sila yung galit. And kunyari bumili sila tapos punit yung pera nila. Alam mo naman sa kanya yon, so tatandaan mo na sa kanya yun ang galing. Then mga ilang minuto lang bibili siya ulit. Tapos pag sinukli mo yun sa kanila, i-deny nila yun na hindi yun sa kanila. So ang hirap i-justify na sa'yo yan, sa'yo talaga galing yan kasi hindi talaga nila aaminin. So ikaw yung kawawa. So ang hirap. Kaya ako madalas kapag chinecheck ko na yung pera nila, pag yung sobra talagang lalo may scotch tape, hindi ako tumatanggap yan mga kasari. Mahirap. Kasi kahit sa palengke yung ibang mga tendera doon, tinitignan na talaga. 7-Eleven nga hindi sila tumatanggap ng may scotch tape, ng may punit, may butas. Ganun. Kasi nasubukan ko na yun. So hindi sila talaga tumatanggap. Kasi hindi rin daw tinatanggap ng ibang customer. So ang hirap makatanggap ng ganong pera, kaya kailangan talaga titignan natin siyang mabuti. Kaya ang tip ko sa inyo, lalo na Burmans ngayon, mas maraming bumibili sa tindahan natin, ganyan, and maraming inilalabas na pera sa circulation natin ngayon. So kailangan mag-ingat tayo kasi mahirap na, konti na lang yung tinutubo natin sa tindahan, mapupunta pa sa ganon. Yung naipon ko na yun mga kasari, na mga bulok-bulok na ganon, ang ginawa ko na lang doon kapag may nagsusulisit dito, yung ibinibigay ko. Ayun yung ibinibigay namin. Ayan, yung iba nga, imagine niyo mga nagsusulisit o yung mga nanghihingi, yung mga pulubing nanghihingi, ayaw pa kanilang tanggapin. Ayan, so ayun, yung iba naman, na-dispose namin siya dun sa wholesaler, pero yung iba, yung mga nagsusulisit, ibinibigay ko. Yun yung ibinibigay namin. So, kung iisipin mo, sayang talaga kasi tubo mo na yun. So, parang, wala, hindi mo siya napakinabangan. So, ngayon talaga tinitingnan namin siya. And wala akong pakialam kung magalit man yung customer na hindi ko dati kasi nahihiya pa ako. So ngayon talaga sinasabi ko na hindi natatanggapin ng ibang customer yan. Masyadong maarte yung mga tao dito sa atin, hindi nila tatanggapin. So madalas nagagalit sila, pero wala akong pake. Wala akong pake kasi syempre business to business is business, 'di ba? So kaya ka nga nag-business para kumita 'di ba? Para magkaroon ng development, magkaroon ng improvement. So kung ganun ka, masyado kang ganun, naabuso ng iba. So, bakit ka pa nag-try ng business, diba? So, ayun. And para naman dun sa mga fake money, mga kasari, meron akong vlog na about fake money. Ayan, hanapin nyo na lang sa mga videos ko about paano malalaman kung fake yung pera. Ayan, dahil Burmans na talagang umiikot na yung mga fake money na yan, and nabalitaan ko na sobrang gagaling na ng mga gumagawa ng fake money na yan, na as in, makikita mo walang difference. Kung titingnan mo in your naked eye, makikita mo na walang difference yung fake sa original. Ganun na sila kagaling ngayon. So ang maganda dyan, advice ko sa inyo, bumili kayo ng money detector sa Shopee or Lazada. Ay mura lang naman, wala pang 200 pesos. So sa ating mga ganitong nagtitinda is kailangan natin yan, lalo na kapag magpapasko. Kasi madalas yung mga tao takot magbayad din sa malalaking establishment, sa malalaking groceries. Dahil alam naman nila kapag nahuli sila, kapag ikaw kasi nagbayad ng fake money, pwede kang makulong doon. So alam nila, aware sila. Kaya madalas, binibili nila yan sa mga maliliit na store gaya natin. So kailangan mag-ingat talaga tayo. So yun nga ang tips and advice ko sa inyo mga kasari. Sana nakatulong sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi updated sa mga videos na share ko.